Malugod na tinanggap ni Coach Chot Reyes ang pagkatalong nalasap sa mga kamay ng SMB na pinangunahan ni Junmar Fajardo. Matapos naman ang bakbakan, inihayag ni Junmar ang isang natatanging target na posibleng gawin sa susunod na season ng PBA. Si Quentin Millora Brown, bigong makasama sa hanay ng Gilas Pilipinas sa Asia Cup. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos ang ikalawang beses na pagkabigong makuha ang Grand Slam kalaban ng powerhouse na SMB, nagbigay ng pahayag si Coach Chot Reyes. Base sa kanyang pahayag, walang panghihinayang at puno ng pagtanggap sa lahat na nangyari o pangyayari sa kanilang Best of 7 series. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Mas gusto ko na yung muntik na kaysa hindi man lang umabot. Sabi ko nga, nung nagsisimula pa lang yung serye, hindi ako nagko-coach para sa Grand Slam. Okay na sa akin yung muntik-muntikan. Ang mahalaga, nakarating ako ron. Tatanggapin ko ang sakit at panghihinayang na yan anytime. So walang panghihinayang sa kanyang panig, di ba? Alam natin na masakit at inamin na rin niya yan. Pero iba pa rin yung nakarating ka talaga doon. At least, siya, naranasan niya talaga na makarating sa ganong sitwasyon, di ba? Hindi pwedeng dalawa yung manalo. Kailangan isa lang talaga. At sa laban nila sa SMB, hindi may kakailang dehado talaga sila doon. Powerhouse ang grupo ni Junmar, pero yung TNT tropang 5G, inulan sila ng injury, di ba? Kulang na kulang sila sa mga key player na dapat sasandalan nila sa mga oras na kailangan nila ng tulong. Pero nakita nyo naman hindi ginawang excuse yun ni Coach Chot Reyes. Senyales na tanggap talaga niya ang pagkatalo sa bakbakan versus SMB. Kagabi, sobra yung ipinutok ng SMB, di ba? Si CJ Perez, si Junmar Fajardo, si Chris Ross, si Jericho Cruz, si Don Trollano, lahat sila kumamada para tambakan ng TNT tropang 5G. Sumasagot naman ang grupo ni Coach Chot pero hindi talaga sapat dahil kahit anong tira ng SMB, pumapasok, di ba? Sobra-sobra din ang inilatag nilang depensa dahilan para magmukhang mga bata sa laban ng TNT tropang 5G. So congrats sa San Miguel Beermen, deserve nila yung kampyonato. Ginawa din nila ang lahat ng kailangan trabaho para makarating sa tugatog ng tagumpay. Habang nabigo ang TNT tropang 5G sa hinangad nilang Grand Slam, tila umuusbong naman ang isang pangarap sa higante ng SMB na si Junmar Fajardo. Pangarap na ayon sa kanya ay nakasulat sa salamin ng kanyang kwarto. Inamin din niya na ito nagmo-motivate sa kanya para mas pagbutihan pa ang pakikipaglaban. Tanong, ano nga ba ang kanyang pangarap na posibleng kuhanin nila sa 50th season ng PBA? Tutukan natin si Junmar sa report ni Ruben Torrado sa Spin. Sabi ko nga kay Chris, hindi na kami bumabata. As much as possible, kapag nakakuha kami ng opportunity na ganito, igagrab namin. Alam naman namin na hindi ganun kadaling makakuha ng championship. Pero capable naman kami. Basta healthy lang kami. Yung Grand Slam, syempre, yun ang pinaka-goal namin. Nakasulat nga yun sa salamin doon sa kwarto ko. Win a Grand Slam. Pag nagpupusap ako, yun ang tinitingnan ko. Yun yung isa sa motivation ko. Okay, so Grand Slam, di ba? Actually, hindi imposible Tingin natin, sa kabila ng edad ni Junmar Fajardo, may natitira pa sa kanyang tangke sa susunod na season ng PBA. Sa ngayon, base sa record, meron na siyang 11 championship sa prangkisa ng SMB. At dahil plano niyang abutin ang pangarap sa susunod na season, posible, kakailanganin nilang kumuha ng mas eksplosibong import na katulad ng kalibre ni Ronde Hollis Jefferson. Ibig sabihin, kailangan lagpasan nila ang TNT sa dalawang conference, ang Governor's Cup at Commissioner's Cup. Pero kinaya nilang lagpasan sa Philippine Cup Kaya hindi imposible na magawa nilang lagpasan sa mga nasabing conferences ang defending champion na TNT. Sa ngayon, hindi natin alam kung kailan makababalik ang injured players ng TNT na sina Nambata, Castro, Enciso at Eram sa kanilang hanay, di ba? Pero naniniwala tayo na mas magiging competitive ang grupo sa susunod na season sakaling makabalik na mga key players ni Coach Chot Reyes. At dahil isang matinding kalaban ng bawat player ng kupunan ng injuries kumpara sa kapwa nila player, nararapat lamang siguro na iwasan ng grupo ni Junmar Fajardo magkaroon nito ng injury, di ba? Kung hindi, posibleng mahirapan din sila katulad na nangyari sa TNT tropang 5G. Pero sobrang laki ng potential ng squad na to ni Coach Leo Austria. Sobrang rugged ng laro nila, di ba? Si CJ, si Jericho, grabe, parang wala kang itatapon talaga sa SMB. Matapos ang bakbakan sa finals ng Philippine Cup, inaasahang babalik at magsasama-sama ang grupo ng Gilas Pilipinas kung saan iisang grupo si Junmar Fajardo, si CJ Perez ng SMB at Calvin Optana ng TNT. Sa inilabas na larawan ng SBP, makikitang puspusan ang paghahanda ng grupo. Paghahanda na tila isang masakit na katotohanan para kay Quentin Millora Brown dahil hindi ito nakasama sa hanay ng Gilas Pilipinas. Narito ang pahayag ng kanyang kampo. Tutukan natin ang kanyang agent na si Todd Sidel sa report ni Homer Sison sa Spain. Nalungkot si Q dahil pangarap niya talaga makapaglaro para sa Gilas
Pilipinas, aktibo naming nire-review ang mga desisyon at mga opsyon at hinihikayat ko siya na manatiling may pag-asa na maaari pa rin matupad ang kanyang pangarap. Sayang, di ba? Hindi siya makakasama sa hanay ng Gilas Pilipinas, pero sa isang side, base pa rin sa balita, isa siya sa mga kalaban ng Gilas sa tune-up game nito na gaganapin dito sa Araneta Coliseum ngayong Lunes. July 28 po yan. Yes po, kasama siya ng Macau Blackbirds na magiging hamon sa pambansang koponan para patibayan ang kanilang paghahanda sa nalalapit na Asia Cup na gaganapin ngayong Agosto sa Jeddah, Saudi Arabia. Ibig sabihin lang nito mga ka-playoffs, walang magandang resulta mula sa FIBA sa kaso ni Quentin Millora Brown na naghahangad na makasama sa hanay ng Gilas Pilipinas. Sayang na sayang talaga, di ba? Ang laki pa naman sana na maitutulong niya sakaling makasama siya sa hanay, especially ngayon. Wala si Kai Soto, tapos si Junmar, sobrang bugbog siya sa finals ng PBA, di ba? Anyway, sa mga naghahanap ng sked ng Gilas Pilipinas sa Asia Cup, andito po ang sked nila mga playoffs. Unang sasagupain ng Gilas ang Chinese Taipei sa August 6. Miyerkules po yan, alas 2 ng madaling araw. Grabe ha. Tapos niyan sa Huwebes naman kalaban ng New Zealand, alas 11 ng gabi. Matindi, di ba? Susunod ang Iraq sa Sabado. August 9 po yan, alas 4 ng hapon. Puyatan na naman tayo mga ka-playoff. Pero sana manalo sila laban dito sa New Zealand at Chinese Taipei. Ang laki na nakataya dito eh. Bukod sa pag-usad sa susunod na round, nakataya din dito ang Pride. Tinalo kasi nila ang Gilas sa huling window ng qualifiers eh. So big deal to mga ka-playoffs. So guys, maraming salamat.